Nako, eto na, mukhang magkakabulat-latan na ng baho. Ang tanong, may itinatago kayang baho itong si Senator Alan Peter Cayetano? Ito kasing balita ng Bilyonaryo News Channel mga tol tungkol po sa bilyong project ng flood control diyan po sa Taguig City. Kung titingnan po natin ang mga naging investigative journalism o reports nito pong Bilyonaryo News Channel, nagkakatotoo po kadalasan ang kanilang mga ibinabalita. Partikular doon po sa issue kay Rodante Marcoleta, na uwi na po ito ngayon sa investigasyon ng ombudsman at rekomendasyon po nito na sampahan ng kasong kriminal si Marcoleta na mamaya tatalakayin din po natin. Tapos, nandyan din po ang mga kongresista at saka partikular ito pong si Senator Chis Escudero, no? Ang Bilyonaryo News Channel, ang isa din sa mga mainstream media na nag-imbestiga po kaugnay po ng kanilang kinakaharap na problema ngayon. Nandyan din po, siyempre, ang iba't iba pang mga personalidad na sangkot sa flood control project anomalies, partikular ito pong mag-asawang Sara at Curly Discaya na tumabo ng proyekto sa Taguig City, no? Kaya ang tanong natin, may baho kayang itinatago itong si Alan Peter Cayetano? Kaya ngayon pilit siyang nag-iingay at pilit niyang sinasabi na pagkakalaban daw po sa politika ay nakakasuhan kaugnay ng mga flood control projects. Tingnan natin ano mga tol, kasi sila naman meron din pong sariling akusasyon eh. Mamaya nga po mangyayari yung pinipilit ni Mike Defensor na Blue Ribbon Committee hearing. At sinasabi naman po ng ating NBI Director, nilinaw na niya, na hindi daw po yan Blue Ribbon Committee hearing kung hindi isang press conference. O tatalakayin natin lahat ng mga yan ha, pati yung mga may kaugnayang personalidad dito sa ating topic. 2 oras tayong mag-uusap, kaya sana wag kayong aalis, suportahan po ninyo. Salamat ang ating programa. Maraming salamat mga tol. Puntahan na muna natin ito pong balita. Tatanong ako ulit. May baho kayang tinatago itong si Alan Peter Cayetano? Pakinggan po natin ang balita mga tol. Matapos ang halos isang taong investigasyon, nahaharap na sa matinding kaso ang tinaguriang flood control royalty na sina Sara at Curly Discaya. Balikan natin ang mga lugar kung saan naghari ang kanilang mga bilyon-pisong kontrata sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. Opisyal nang may kasong tinaguriang flood control king and queen na sina Curly at Sara Discaya matapos ang halos isang taong investigasyon ng Office of the Ombudsman, DPWH, DOJ at ng Senate Blue Ribbon Committee. Matapos ang nangyaring pag-aresto kay Curly noong nakaraang linggo, sinabi ng kanyang kampo na handa itong magpangalan ng nasa mahigit 100 pang individual na sangkot umano sa flood control scandal. Sa special report series na ito, babalikan natin kung saan-saang lugar na domina ng mga Discaya ang flood control contracts ng DPWH. Isa ang Metro Manila sa mga rehiyon kung saan top contractor ng flood control. Eto na! Ha? Isa ang Metro Manila sa mga nakakuha ng napakaraming proyekto, ito pong mag-asawang Discaya. At saan sa Metro Manila ang isa sa pinakamalaking nakuhanan ng flood control projects ng mag-asawang Discaya? Ituloy po natin ang pakikinig sa balita. Projects ang siyam na Discaya companies. Kabilang dito ang Taguig City Yon. sa taong 2022. Base Taong 2022 ito mga tol ha. Oh, sino ang kongresista noong 2022 ng Taguig City? Kailan binuo ang budget niyan? Siyempre 2021. Ang effectivity date ng proyekto 2022. Sino ang kongresista sa Taguig City noong mga panahong iyon? Ayon dito sa balita at alam naman natin sa kasaysayan, ang kongresista noon ay si Alan Peter Cayetano.
Base sa DPWH Transparency Portal, mayroong 26 flood control projects sa lungsod sa taong ito na worth 2.6 billion pesos. Noong 2021, 2 lang ang nasungkit na proyekto ng mga diskaya. Lumobo ito sa 11 projects worth almost 1.1 billion pesos sa kasunod na taon. Natatandaan ninyo nung inaresto itong si Diskaya diyan po sa Senado at dinala na sa provincial jail ng Bulacan para doon na makulong. Masama ang loob nitong si Diskaya sapagkat ginamit lamang daw sila at hindi naman sila na proteksyonan. Magsasambulat daw po siya ng napakaraming mga pangalan ng mga mambabatas. Sino-sino kaya ang mga idadamay nitong si Diskaya? Kung pupuntahan naman natin ang pahayag ni Alan Peter Cayetano, sinasabi niya, no, parang pinangungunahan niya na ang mangyayari na dinidiktahan na daw po ngayon ng gobyerno itong si Curly Diskaya. Kaya parang ang sasabihin ngayon nito ay diktado ng gobyerno. Naniniwala ba kayo doon? Ako di ako naniniwala doon na madidiktahan ng gobyerno itong si Diskaya sapagkat kahit diktahan siya ng gobyerno, kung wala namang ebidensya, paano mapapatunayan na may kasalanan yung mga ituturo niyang mambabatas? Kaya dapat kung sino man yung sasabihin ni Diskaya ay may kaakibat na ebidensya. Hindi ko sinasabing may kasalanan si Alan Peter Cayetano, mga tol. Kaya nga malinaw dito sa balita, nagtatanong tayo, may baho bang itinatago itong si Alan Peter Cayetano? Kasi ito na ngayon ang balita. No? Inilahad ng Billionaire News Channel, isang investigative reports po ito. At sa likod ng mga proyektong ito na bilyon ang halaga, ang Cayetano. Ang ngayon PTB General Manager, noon ay Mayor na si Lino Cayetano at noon ay Congressman na si Alan Peter Cayetano at iba pang personalidad. But I am not saying na porkit mayor ka, may kasalanan ka na. In fact, kadalasan nga ang local government walang alam. Di ba? Nakita na po natin yan sa mga nakaraang investigasyon. Nagtalamak yung flood control project pero walang alam yung LGU. Katulad sa Bulacan, di ba? Hindi alam ni Governor Hernandez? Governor Fernando. Hindi alam ni Governor Fernando na ganun karami na pala ang flood control projects sa kanyang lalawigan. Kasi ang nag-uusap-usap lamang yung mga mambabatas at DPWH. O anong nangyari? Nagresulta ito sa samot-saring kaso. Ganon din naman dito. Pero kung magbibigay ng pahayag, si General Manager, PTB General Manager, Lino Cayetano, mas maganda. Kasi nabanggit din po yung pangalan niya rito no? Pero syempre, ang pinakapunto, sino yung mambabatas, hindi yung mayor. No? Sino ang mambabatas nung panahon na yon sa Taguig City? Ang sagot, si Alan Peter Cayetano. Dahilan para maging sila ang top flood control project contractor sa lungsod noong 2022. Lahat ng proyekto matatagpuan sa unang distrito ng Taguig. Bagaman walang bakas ng pagguho o matinding pagkasira ng mga proyekto, kapansin-pansin ang pagkakadikit-dikit ng coordinates ng ilang projects. Halimbawa na lang, ang 3 construction of slope protection along Taguig River sa east and west banks, na bagaman halos iisa ang nakalagay na coordinates, aabot sa halos 300 milyong piso ang halaga. Napuntahan din namin ang kadugtungpan ng mga proyektong ito na nasa magkatabing lokasyon din, na bagaman hindi aabot sa 300 metro ang haba, nasa halos 200 million pesos ang halaga. Ayon sa isang mataas na DPWH official na nakausap ng BNC, hindi aktwal na basihan ng presyo ng isang flood control project ang haba nito. Pero, questionable umano pag nasa halos magkakadikit na coordinates matatagpuan ng multiple projects. Sa huling affidavit na inilahad ng Diskaya couple sa Blue Ribbon Committee hearing noong nakaraang taon, hindi kasama ang Taguig officials sa mga binanggit nito. Sinubukan din namin kunan ng komento ang kanilang abogado, kaugnay ng ulat, pero Hindi kasama, ilan lang naman yung binanggit. Ano? Pero sabi nga, nung nakulong na itong si Diskaya, mahigit sa 100 o almost 200 na mambabatas pa ang kanilang pangangalanan. Tingnan natin kung sino-sino ang mga yan. Ito naman mga tol, in fairness naman kay Alan Peter Cayetano, balita lamang po ito, no? At hindi po sinasabi dito na meron siyang korupsyon.
kaugnay ng flood control project anomalies. Kaya ang tanong lang natin, pang-apat na beses na ito, may baho kayang itinatago si Alan Peter Cayetano dito? Pwede niya namang sabihin, wala. No? Ganun lang naman kadali yun, wala. At kung sino man ang mag-aakusa sa kanya, dapat sila magpatunay kung meron man. O tumanggi itong magbigay ng pahayag. Ayon sa DPWH website, February to March 2022 ang contract effectivity dates ng 11 Diskaya flood control projects. Sa mga panahong ito, nakaupo bilang DPWH Acting Secretary si Roger Mercado, Metro Manila 1st District Engineer si Medel Chua, Congressman si Senator Alan Peter Cayetano, habang Mayor naman si PTV General Manager Lino Cayetano. Para sa agenda, Joe. Napakinggan po ninyo ang balita. At syempre, lahat tayo concern dahil corruption po ang pinag-uusapan dyan. Sa mga tatanga-tangang DDS at sinasabing hindi dapat tayo mamili, no? Partikular, dapat ang pinupukusan daw po natin ay ang administrasyon. Mga tanga na nanonood sa akin ngayon, wala tayo dapat piliin, tama kayo dyan. Pero wala tayo dapat i-exempt, no? Even ang ating Pangulong Bongbong Marcos, kung merong alam ito, kung merong korupsyon, dapat managot siya. Pero ilatag ang mga ebidensya. Si Sara Duterte, may mga alegasyon ng korupsyon, nilalatag na ngayon ng mga ebidensya. Bakit tayo dapat nagkakaisa sa paglaban sa korupsyon? Kasi bilang taxpayer mga tol, napakasakit para sa atin na pagnakawan ng buwis. Ngayon sinasabi nyo wala akong silbi. Anong nagawa ko? Ako'y nagko-comply sa tax. In fact, may mga open cases ako, to be honest with you. Kasi hindi ko kagad nabayaran, no? Pero hindi naman ibig sabihin nun tax evader ako. Ang mahalaga, nagko-comply ako. At ang binayaran ko kahapon lamang para lamang sa January to March 2026 ay 22,000 pesos. Ang estimated kong tax na babayaran ko total from 2022 ay almost 1 million pesos. Kaya wag nyo akong sabihan na wala akong silbi. Sapagkat baka bahagi pa nga ng tax na binabayad ko napupunta pa sa mga trolls na katulad ninyo na kung sino man ang nagbabayad sa inyong politiko, kinukuha doon yung pambayad. Di ba? Napakasakit sa akin nun. Biruin mo, isusubo ko na lamang sa pamilya ko o kaya itutulong ko sa iba. Ibabayad pa natin sa gobyerno, which is obligation natin. Ang masakit lamang, nanakawin ng mga korap na politiko. Kaya dapat nagkakaisa tayo sa paglaban sa korupsyon. Ang problema sa inyo, pagka Duterte ang pinag-uusapan, hindi korap. Sabi nyo, korap ang mga Marcos. Sige, maglatag kayo ng mga ebidensya. Sinasabi ng mga nag-aakusa sa mga Duterte korap sila, inilalatag ngayon ng mga ebidensya. In fact, ito ang pinag-uusapan po natin na flood control projects. Nagsimula pa ito sa Duterte administration. Anong ginawa ni Duterte? Nung isiniwalat ni Congressman Andaya, ang namayapang congressman na si Andaya, ang mahigit sa 300 billion pesos flood control project anomalies, wala silang ginawa. Si Duterte din nga mismo nagsiwalat sa isang cabinet meeting. Sinabi niya na ang most corrupt agency ay ang DPWH. Dapat imbestigahan. Nagkaroon ba ng investigasyon? Wala silang ginawang investigasyon. Kaya tigilan nyo yung mga pagsasalita ninyo, mga trolls, mga Duterte supporters na akala mo meron kayong silbi. Lahat tayo talaga merong silbi. Pero kung kayo ganyan ang pag-uugali ninyo at kung makapanumbat pa kayo, akala nyo kayo lamang ang nakagagawa ng mabuti, tingnan nyo muna. Saka tingnan nyo nga yung mga pinanonood yung vlogger. Ako, hahamunin ko kahit sinong vlogger ngayon kung sino sa amin ang sumusunod sa tax. Tanungin niyo sa mga pinanonood yung mga vloggers kung nagbabayad ba sila ng tax. Ang pagkakaalam ko, ito kapwa ko PBBM supporter, si Juan Historiador, ito'y talagang nagbabayad religiously ng kanyang tax. Kilala nyo si Juan Historiador? Yung isang vlogger na malaking sumusuporta din sa gobyerno po natin. Bakit ko sinasabi? Kasi napanood ko once sa kanyang programa
at ipinakita niya yung mga dokumento na siya'y nagko-comply sa tax. Pero itanong nyo sa mga DDS vloggers ninyo kung kaya nilang gawin yan. Yung mga mapanirang DDS vlogger sa gobyernong ito, itanong ninyo bago kayo manumbat na wala kaming ginagawa dito. Eh baka yung kinikita ninyo sa isang buwan, kayong mga trolls, binabayaran kayo. Kulang pa doon sa ibinabayad namin tax kada taon. Pero mo, magbabayad ka ng quarter. First quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter. Ha? Tapos may annual pa. Ngayong July, alam nyo ba kung magkano ang estimated na babayaran kong tax? Almost 100,000 pesos. Kaya wag nyo akong pagmalakihan dito, mga tatanga-tangang DDS. Nakikita ninyo? Lahat tayo pinagnanakawan ng mga balasubas. Tapos pipiliin nyo kung sino lamang yung gusto nyong targetin. Ngayon, itong grupo ni Mike Defensor, pinalalabas nito na ang Blue Ribbon Committee hearing mangyayari daw po mamaya, alas 10 ng umaga, ngayong araw po na ito. Saan? Sa Double Gem EDSA Garden Events Place. Pero, isa po itong malaking kasinungalingan. Hindi po ito totoo. Sapagkat wala pong Blue Ribbon Committee iba, maliban po sa pinamumunuan ni Senator Erwin Tulfo, na eventually ang maglilid po dyan sa subcommittee nito ay si Senator Francis Pangilinan. Bakit nagkaganon? Kasi ang 18 Marites, idinamay si Senator Erwin Tulfo. Kaya bilang delikadesa, mag-i-inhibit si Senator Erwin Tulfo dahil sangkot di umano siya para hindi ma-impluwensyahan ang investigasyon. Magpapasakop siya rito at hindi na siya aaktong chairman. Ang aakto bilang lead sa investigation na gagawin ay si Senator Kiko Pangilinan. Pero ito muna, nilinaw nito pong si Director Melvin Matibag na hindi isang hearing, kundi isang press conference ang isasagawa ng kampo ng 18 bodyguards sa EDSA Garden Events Place ngayong araw, June 16. Hindi po siya maituturing na hearing. Ang problema po dito ni Mike Defensor, pinapalabas niyang hearing. That is a deception also to the public. Kaya may mga naniniwala na mga DDS, sabi nila, this is it. No? Paniwalang-paniwala sila na Blue Ribbon hearing yung mangyayari. Saka alam ninyo, huwag tayong maging mataas ang pagtingin sa Blue Ribbon. Kahit ngayon pinamumunuan niya ni Senator Erwin Tulfo, eventually sa subcommittee nito na si Senator Kiko Pangilinan, bakit ko sinasabing huwag masyadong maging mataas ang pagtingin dyan? Wala namang kapangyarihan ng Blue Ribbon Committee na magsampa ng kaso. Ang magagawa lang niyan, hearing in aid of legislation. Nauunawaan ba natin kung ano ang ibig sabihin nun? Sila'y didinig sa mga issue na yan para po makalikha ng mga batas na magagamit sa hinaharap at maiwasan na yung mga madidiscover nilang mga hindi tamang gawain sa kasalukuyan at sa nakaraang panahon. Ganun lamang po ang kapangyarihan ng Blue Ribbon. Ang the most na magagawa po nila is to recommend, but they cannot prosecute. No? Sino ang magpo-prosecute? Ombudsman at DOJ. Kahit wala nga ang Blue Ribbon, pwedeng makasuhan kahit sino Basta religiously ginagawa ng DOJ at ng Ombudsman ang kanilang trabaho. Ang maganda lamang sa Blue Ribbon, nakikita natin ang investigasyon. Nakikita natin kung sino-sino ang mga personalidad na sangkot. Pero other than that, hindi po sila pwedeng mag-prosecute, magsampa ng kaso sa korte. Kaya wag masyadong maging mataas ang pagtingin natin dyan. Both tayo bilang sumusuporta sa gobyerno at sumusuporta sa liderato ni Senator Erwin Tulfo dyan sa Blue Ribbon, balansihin lang natin. At kayo naman mga DDS, kung tinitingnan ninyo na napakataas ng Blue Ribbon at isasagawa ng DDS Senator, nalilin lang kayo. Kasi kahit anong maging findings ng dalawa na yan, yung isang bogus committee sa pamumuno ni Rodante Marcoleta at ang lehitimong committee sa pamumuno ni Senator Erwin Tulfo, they cannot prosecute. Tandaan nyo, the most that they can do is to recommend na magkaso lamang. Ganun lang yon. Pero,
dahil nga po itutuloy daw nila yung press conference na yan ayon kay NBI Director Matibag, pero kay Mike Defensor, Blue Ribbon Committee hearing, pag may dumalo po dyan na senador at nagsalita itong 18 Marites sa kayong 14 di umano na darating mamaya ng mga mapanirang akusasyon sa sino mang personalidad, pwede nang makasuhan ang mga senador na dadalo po dyan. Mga dadalong senador sa hindi lehitimong Senate Blue Ribbon hearing, posibleng kasuhan. Ayon po kay NBI Director Melvin Matibag. Bakit posibleng makasuhan? Unang-una, hindi na po nila ito ginawa sa loob ng Senate of the Philippines. Pangalawa, kung gagawin man nila yan mamaya, hindi po yan gawaing opisyal ng isang senador. Mangyayari lamang dyan, kahit senador sila, ang kanilang aktibidad ay pribado. At lahat ng mga ginagawa mo at sinasabi mo kasama ng mga nakapaligid sa iyo kung kayo'y may sabwatan, tandaan nyo an act of one is an act of all. That is conspiracy. Kaya pwede silang makasuhan ng libel kung sakasakali. At kung ila-livestream nila yan, pwede pa silang makasuhan mas mabigat ng cyber libel. Tingnan natin kung anong mangyayari. Lalong-lalo na, sinasabi ni Mike Defensor, dadalo daw po dyan ang mga senador mula po sa minority. Pati nga yung nakakulong at nagtatago, kiniklaim nitong si Mike Defensor na magdadalo dyan eh. Si Bato de la Rosa na nagtatago, dadalo daw. Si Jinggoy Estrada na nakakulong, dadalo daw. Ang laking sinungaling, di ba? Paano dadalo yung nakakulong? Nakakulong na nga yun. Makakalabas lamang ng kulungan yun pagka pinahintulutan ng korte. At ang korte, magbibigay lamang ng pahintulot sa isang lehitimong hearing, hindi sa isang bogus hearing o kaya press conference. Si Bato de la Rosa, hindi na yon magpapakita pa sapagkat alam niya na once na magpakita siya sa harapan ng publiko, arestado siya. Kaya ang natitira na lamang sa grupo nitong si Alan Peter Cayetano na posibleng dumalo mamaya dyan ay 10 senador na lamang. Pinagpipilitan ni Mike Defensor na dadalo din daw si Joel Villanueva. Let's see. Sapagkat nitong nakaraang araw, nagpahayag na si Joel Villanueva na siya'y dadalo lamang sa isang special session at mangyayari yon bukas. At bukas, excited din tayo kasi doon natin malalaman ang posisyon ni Joel Villanueva kung ito ba'y tatawid na ng kampo. Pag tumawid po ito ng kampo papunta kay Gatchalian, ma-elect na bilang Senate President si Win Gatchalian. And meron pang dalawa na di umano'y madadagdag. Isang babae at isang lalaki ayon kay Senador Erwin Tulfo. Lahat yan aabangan natin bukas. Pag nagkatotoo yan, 15 na po ang bilang ng mga senador panig kay Win Gatchalian. Ito pa ngayon mga tol, no? Sa paglilinaw po ng mismong committee na lehitimo, wala pong mangyayaring hearing ang Blue Ribbon ngayon. Basahin po natin ito pong inilabas ng chairperson ng Blue Ribbon na si Senator Erwin Tulfo. Statement. Official statement of the Senate Blue Ribbon Committee. The public and all concerned stakeholders are hereby advised that no hearing of the Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigations, or also known or popularly known syempre as Blue Ribbon Committee, has been scheduled for June 16, 2026. Sa madaling pangunawa, wala pong hearing ang Senate Blue Ribbon Committee ngayon, June 16. The committee wishes to clarify that the recent announcement made by former Congressman Mike Defensor regarding an alleged hearing on said date were made without authority. Nagtataka nga ako dito kay Mike Defensor kung yung nagpapakilala sa grupo nila Cayetano na chairman ng Blue Ribbon na si Rodante Marcoleta or sub-committee chairman na si Rodante Marcoleta or even chairman nito sa grupo nila Cayetano na si Pia Cayetano, hindi nagsasabi na may hearing sila today. Pero itong si
Mike Defensor assuming masyado. O kaya malinaw po dito yung kine-claim nitong si Mike Defensor ay hindi po totoo. Ayon sa NBI, press conference lamang po yan. Okay? For guidance of the public. Hindi ko na itutuloy ang pagbabasa. Ang mahalaga lang naman, malinaw na ang mangyayari mamayang alas 10 ng umaga diyan po sa isang hotel sa EDSA ay hindi po Blue Ribbon Committee hearing. At ito po yung binanggit natin kanina, no? Na si Senator Erwin Tulfo bilang chairman ng Blue Ribbon ay mag-i-inhibit. Hindi po siya magpa-participate sa investigasyon bilang chairman. Kung kinakailangan pa nga siyang ipatawag diyan, dadalo pa siya bilang resource person na, no? Hindi na bilang nag-iimbestiga. Kasi bakit? Idinadamay po siya ng 18 marites At bilang bilang senador na may delikadesa, magpapasakop siya sa investigasyon. Sa balita po ng ABS-CBN News, sa panayam sa DZMM Teleradyo, sinabi ni Senator Erwin Tulfo, pinuno ng Blue Ribbon Committee ng Gatchalian Block, na hindi siya dadalo sa investigasyon ng committee kaugnay ng umano'y flood control scandal matapos siyang akusahan ng 18 dating bodyguards ni dating Representative Saldico na tumanggap ng mali-maletang pera. Dagdag pa niya, si Senator Francis Pangilinan ang mamumuno sa isang subcommittee na tututok sa investigasyon. Sana malinaw na sa inyo yan. Magpapasakop sa investigasyon itong si Senator Erwin Tulfo. Pero alam ninyo, talagang nakakaduda itong grupo ni Cayetano no? Pagdating sa pag-iimbestiga sa accountability ng isang public officer. Bakit? Yung mga opisyalis po ng pinapakilala nilang Blue Ribbon ay may mga kaliwat kanang kinakaharap na problema. Katulad po nitong si Rodante Marcoleta. Ito po ay kumakaharap sa mga reklamong plunder, bribery, at siyempre, yung nakita natin doon sa rekomendasyon na PD46 o yung hindi dapat pagtanggap ng anumang regalo o konsiderasyon sa panahon na ikaw ay nanunungkulan bilang public official. Kung matatandaan po ninyo, si Rodante Marcoleta ay umamin na tumanggap po ito ng 75 million pesos mula kina Mike Defensor. 3 katao po ang nag-donate sa kanya a total of 75 million pesos. Pero yan po ay pinabubulaanan of course nitong si Rodante Marcoleta. Sabi nga po dito sa balita ayon kay Marcoleta, plunder, bribery complaint, legally insufficient. Yan po yung paniniwala ni Marcoleta. Pero tingnan natin kung masasabi niya pa ba yan kapag umabot na sa korte. After all, ang magpo-prosecute naman sa kanya at magpo-provide ng ebidensya ang prosecution. Hindi naman siya ang magpo-provide ng ebidensya para po malaman kung siya ba'y guilty o hindi. Pero siyempre, magbibigay din siya ng kaukulang ebidensya para pabulaanan yung mga akusasyon laban po sa kanya. At hindi lamang siya nag-iisa sa grupo ni Alan Peter Cayetano. Kanina nga lang, tinalakay na po natin ang balita mula po sa BNC, di ba? Billionaire News Channel, at bilyong piso ang napuntang flood control project sa First District ng Taguig City kung saan kongresista si Alan Peter Cayetano noong 2020 hanggang 2022. In particular, ang taong merong proyekto ang mga diskaya ay 2021 pero mas lumobo noong 2022. Nandyan din ang nakakulong na si Senator Jinggoy Estrada, kumakaharap po sa kasong plunder. Di ba? At GRAP, nandyan din ang posibleng lumipat na si Senator Joel Villanueva, may kinakaharap din po itong reklamong plunder. Ang nakalipat na si Senator Chis Escudero, pero wala na siya sa Cayetano, pero may kinakaharap din po yung kasong plunder. Ang magkapatid na Mark Villar, may panibagong issue na naman. Dati, market manipulation at saka insider trading among other violation ng Securities and Exchange Commission Code of the Philippines. Ang inaakusa sa kanila at ongoing po ang preliminary investigation sa mga yan ng Department of Justice.
Tapos nagkaroon din ng rumors na sila ay involved sa flood control project anomalies. Dito naman po sa balita ng ABS-CBN News, sinasabi po ng ombudsman na kanila din pong iimbestigahan ang pamilya Villar, kaugnay po ng sinasabing interference sa LRT1 Cavite Extension Project. According to Ombudsman Boyeng Remulla, investigators are looking into allegations that the senators sought to alter the railways alignment so it would pass through C5 Road in Las Piñas, where the Villar family reportedly owns properties. Yan, malalaman po natin kung totoo yan kinalaunan ha. Kasi pagka dumaan yung LRT doon o anumang main roadways, tataas ang value ng property. Ganun lang naman kasimple yun mga tol eh. No? Yung dating murang halaga ng lupa, biglang lolobo yun kasi magiging sentro ng komersyo. Kaya dapat malaman din po natin kung totoo yan. Ha? Aasahan natin dyan ang Office of the Ombudsman. Ngayon, dahil po sa mga issue na yan, kaliwat kanan ng batuhan ng mga akusasyon. Siyempre, ang mga DDS inaakusahan ng kasalukuyang gobyerno at mga sumusuporta sa ating Pangulo ng kaliwat kanan din pong korupsyon. On the other hand, sa pangunguna ni Sara Duterte, naakusahan ang mga Duterte ngayon ng katiwalian. Kaya meron siyang impeachment. Yung kanyang mga supporters, kaliwat kanan din ang kinakaharap na problema, lalong-lalo na itong mga senador diyan po sa Senado. Kaya pakinggan po natin ang mga alegasyon naman nitong 18 Marites. Nalalabas din po mamaya di umano yung karagdagang 14 na Marites. Ano ba ang mga dahilan kung bakit nagsasalita ang mga yan? Dito po sa interview ng DZMM, sinabi po dito, may tao sa likod nila. Group raises questions on 18 Maleta Boys accusations. Ang maliwanag na nagsasabi kung sino ang taong nasa likod niyan o grupo ay si dating Senador Antonio Trillanes. In particular, sinasabi ni Trillanes, ang Duterte camp ang nasa likod ng mga kontrobersiya na ito na pilit pinapalabas o sinasabi ng 18 Marites. Sino ba ang tumutulong sa 18 Marites? 'Di ba si former Congressman Mike Defensor? May akusasyon sa kanya na siya daw po ay nangako ng 5 milyong piso kada isa. At ito po ay pinatunayan sa pamamagitan ng akusasyon ito po ay pinaghugutan sa pamamagitan ng akusasyon ng isa sa mga manugang ng 18 Marites na ito. Ayon doon sa manugang, siya ay kinausap ng kanyang biyanan at ipinagmalaki na ito nga daw pong si Mike Defensor ay nangako sa kanila ng 5 milyong piso. At pangako pa ng biyanan, kapag ka nabuo na daw po yung bayad sa kanila, bibigyan niya ng puhunan ang kanyang manugang ng halagang 500,000 pesos. Pero nung natanong at kung magkano na ang natatanggap, nasa 350,000 pesos pa lamang di umano ang natatanggap nila mula po doon sa pangako na yon. Yan ay mga akusasyon lamang, no? Pero dapat magkaroon po ng malalim na investigasyon hinggil dyan ng ating otoridad na ginagawa na po ng NBI sa kasalukuyan. Ngayon, panoorin po natin ito pong paniniwala ng isang grupo na may tao sa likod nila. Ang tanong lamang kung babanggitin dito. Pakinggan po natin. So, palagay ko, magandang itawag dyan para medyo neutral na tayo, no? Objective tayo. Zaldico Security. 18, Zaldico Security. O, kasi, pag sinabi Ayaw nyo kasi kaming pakinggan eh. Hindi, bias masyado yung tawag natin. Pero okay lang yun. Ha? Sana pakinggan nyo na lang kami. Ang tawag natin, 18 Marites. Puro Marites ang pinagsasabi. Di ba? Nakadepende sa political na paniniwala ng mga taong kanilang binabanggit o hindi babanggitin ang kanilang mga akusasyon. O tingnan nyo, nung hindi pa nila kakampi si Loren Legarda, di ba, nakatanggap daw ng maleta.
nung naging kakampi nila, nagkamali lang daw sila at hindi daw po totoo na nakatanggap ng maleta si Loren Legarda. Kaya mamaya, baka ang mangyari dyan, pati lahat ng mga senador na ngayon sa majority, even si Senator Wing Gatchalian nakatanggap na ng maleta, baka banggitin na yan ng 14 na sinasabi nilang lalabas mamaya sa kanilang press conference. Yung 18 Marines, parang binibigyan mo sila ng credibility, ayaw naman ng Philippine Marines yan, at ayaw ng AFP na sila ay tukuyin na gano'n. Ngayon, hindi naman pwede, kasi pagka naman sa kabila, ang sasabihin nila, 18 bagmen, 18 basurero, baka naman medyo derisive naman, di ba? So, let's be objective. Sino ba yung mga taong ito? Ang pagtingin ko kasi sa kanila, to be really very accurate about it, sila ay mga security people ni dating Congressman Zaldico. Nailathala na, and I think this was also reported by NBI Chief Melvin Matibang, na ito raw 18 ito ay kasama ito sa more or less 100 na mga ex-military na nirecruit ng isang general belonging to Class 75 ng PMA, na dating battalion commander sa Bicol, kaya malapit kay Zaldico, at ito mga pinagre-recruit. Alam nyo, Maan and Sandro, kasi mahirap mong paniwalaan na yung mga mali-malitang pera na di umano ang laman niyan ay 2 milyon o kaya 10 milyon ay ipagkakatiwala ni Zaldico sa kanyang mga security lang. I have it on good authority. May kausap ako na kasama dyan sa grupo ng mga security system ni Zaldico, na itong mga 18 na to, hindi naman sila ang nagdi-deliver talaga. Merong mga personal staff si Zaldi, mga secretary niya, mga chief, yung mga talagang pinagkakatiwalaan niya staff sa Congress. O kaya, doon sa kanyang contracting company, meron siyang SunWest Doon ang gagaling ang pera at idinideliver. Ako naniniwala, meron mga dinideliver na pera. Pero hindi itong mga 18 na to ang nagdi-deliver. Sinasamahan lamang nila. Either driver sila o kaya security para bantayan na walang mangyayaring masama doon sa mga idinideliver. Ngayon, ang masama po nito kasi parang ipinalalabas ngayon nitong mga handler, kasi may handler tong 18 maliwanag na maliwanag. Hindi sila lalabas on their own Merong nag-recruit sa kanila. At merong tumutustos at nagsusuporta sa kanila para sabihin nila yung sinasabi nila ngayon kay Marcoleta at kay Cayetano. Ang problema doon, naniniwala ba kayo dyan sa observation niya na yan? Na may tumutustos dito sa 18 Marites? Pag hindi kayo naniwala, ewan ko na kung anong merong isip kayo mga tol. Sapagkat yan ay inamin na mismo nitong si Mike Defensor. Diba sa programa ni Ted Filon, tinanong siya ni Ted Filon kung totoo ba ang akusasyon na siya'y sumusuporta diyan sa mga Marites. Hindi po yan tinanggi nitong si Mike Defensor. Ang sinabi ni Mike Defensor, walang illegal sa pagtulong sa 18 Marites. Hindi niya categorically sinabi na wala siyang binibigay na anumang tulong sa mga yan. Kaya kung meron mang taong nasa likod ng 18 Marites, ito ay si Mike Defensor. Siguradong-sigurado na tayo dyan. Kasi inamin yan na siya'y tumutulong Pero ang script, yun ang hindi pa natin sigurado kung sino. Although, kilala si Mike Defensor bilang gumagawa ng magaling na script, di ba? Marami ng mga issue tungkol sa kanya sa bagay na yon. Ano ba ang relasyon ni Mike Defensor saka ng mga kongresista ng mga senador sa kasalukuyan? In particular, itong si Rodante Marcoleta. Sa pinag-uusapan nating kaso ni Rodante Marcoleta, direktang mayroong koneksyon. Bakit? Si Mike Defensor, ang siya lamang nag-donate ng napakalaking halaga, bahagi nito yung 75 bahagi sa 75 million pesos na natanggap ni Rodante Marcoleta ay galing kay Mike Defensor. Kaya
malalim talaga na magkaibigan yan, hindi ka naman siguro magdo-donate sa isang tao kung hindi mo ito ituturing na kaibigan. Lalong-lalo sinasabi ni Mike Defensor na wala naman daw po siyang hinihinging kapalit. Pero mo, no? Milyon-milyong pera, idodonate mo nang wala kang hinihinging kapalit. Wow, sana all, ano? Napakabait pala ni Mike Defensor. Pero ngayon, sila yung mga magkakausap. O kayo na bumuho sa isipan ninyo, mga tol, kung ano ang mga posibilidad dyan. Kasi hindi ko pwedeng sabihin dito, dahil hindi naman tanga si Top 1. Baka matulad pa tayo sa 18 Marites na ito, na kinalaunan, masasabihan ay makakasuhan ng cyber libel. Buuin nyo na lamang sa isipan ninyo mula po sa mga pinapanood natin balita at mga nakikita po natin na mga reaksyon ng publiko ay iba't ibang individual at yung kanilang mga opinyon. Pag tagni-tagni inyo ang mga yan, at tingin ko kung ano yung mabubuo sa isipan ninyo, ay ganun din naman ang nabuo sa aking isipan. O, tuloy po tayo sa pakikinig po dito. At saka may gumawa para sa kanila ng kanilang joint affidavit na 18 sila, nakala mo ba araw-araw, minuminuto, magkakasama sila. No? Kaya mahirap paniwalaan yan. At nagtuturo na sila ng kung sino-sino. Kadalasan, yung mga nasa kabila nitong group po naman ni Cayetano, ang mga pinagtuturo. Yun ang mahirap. Diba? Yun. Kasi, and what's the word? Yun ang pinupunto natin dyan. Napaka-selective nitong 18 Marites. No? Kung sino lamang yung parang target ng mga Duterte at ng mga sumusuporta ditong politiko, yun lamang ang kanilang pinapangalanan. Pinangalanan ba nila may isa sa mga ngayon may aktual ng kasong kriminal? Di ba? Kung totoo ang sinasabi ng mga ito, dapat kahit paano nababanggit nila yung mga merong talagang kontrobersiya eh. Like sina Joel Villanueva, Chis Escudero, Jinggoy Estrada, o si Rodante Marcoleta, wala namang issue pa sa kanya. So para sa flood control, ang issue sa kanya talaga yung pagtanggap ng donasyon mula kina Mike Defensor. O kaya kung itong mga 18 Marites na ito, siguro binanggit nila somehow yung mga kakampi nila na mga politiko, baka mas naging kapanipaniwala pa ito eh. Kaso lang hindi eh. In fact, nagbanggit pa sila na sabi na natin kanina, uulitin ko lamang, na tumatanggap daw po itong si Senator Loren Legarda ng mali-maletang pera. Kasi kalaban nila noon. Ngayon kakampi na nila. Hindi na daw po tumatanggap. What if, kung biglang magbago bukas ang panahon, no? Ang sitwasyon, kumampi bigla itong si Loren Legarda kay Gatchalian. Paano kaya nila i-recalibrate yung kanilang statement? Ano? Baka, tumatanggap ng maleta si Loren Legarda. Hindi siya tumatanggap ng maleta, nagkamali kami. Tapos kinabukasan, biglang pumanig kay Wing Gatchalian itong si Loren Legarda. I'm not saying na mangyayari yan, ha? Ito lang ay if, kung mangyari nga. Sabihin na naman nila, nagkamali kami. Mali pala na nabanggit namin na hindi siya tumatanggap ng maleta, tumatanggap pala siya ng maleta. Di wala na. Nagkanda loko-loko na. Paano pa nila mapapaniwala yung mga nag-iisip ng mga Pilipino? Ha? Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Word, weaponize, ano? Wine-weaponize nila using half-truths at ilalagay nila yung mga pangalan ng mga taong malabo na map na mapasama dyan sa listahan na yan. Hindi naman ako naniniwala doon sa mga pinagsasasabi nila na sinasangkot nila dyan kung sino-sino. Maaring yung iba totoo. Maari. Dahil si Saldi ko naman, kilala naman si Saldi na talagang nagkakadkad ng pera yan. And you know, if you are appropriations chairman of the House of Representatives, talagang ikaw ang nasa posisyon para magkadkad at yung talagang magpamudmud ng malaking halaga ng pera. Talagang kaya niya. At ako'y naniniwala, ginagawa po niya yan. Pero yung itong kinikwento nitong 18 na ito, mahirap pong paniwalaan to. Pero Marami ng JV, dati. nabanggit nyo yung joint affidavit. Kayo mga tol, totoo ba yung obserbasyon niya sa paningin ninyo na napakahirap paniwalaan nitong 18 Marites na ito? Kung ako tatanungin ninyo, saan ngayon ako dyan? No? Kayo, mag-type nga kayo mga tol.
ng one, kung kayo'y naniniwala na napakahirap paniwalaan ng mga sinasabi nitong 18 Marites. Pero kung kayo naman po ay naniniwala sa 18 Marites, karapatan nyo naman yan, type 2. Type 1 mga tol, kung kayo'y naniniwala na impossible talaga, ang hirap paniwalaan ng mga sinasabi nitong 18 Marites. Type 2, kung kayo po'y sumasang-ayon sa mga sinasabi po nila. Salamat sa pagtugon. Tingnan lang natin yung consensus ng ating manonood. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Normal ba na 18 sila doon sa iisang affidavit? Bakit po hindi ginawang tagi-isa? Bakit po hindi ginawang tagi-isa para nakikita kagad kung may corroboration o hindi? Pero parang minadali o nagtipid. At lahat sila nasa iisang affidavit lang. So, di mo tuloy alam kung napilitan ba yung Oo. isa. Di ba? Or kung may gumawa para sa kanila, pinapirma na lang. Oo. Diyan yung makikita, tama ni Sandro, no? Diyan yung makikita yung malaking kabalbalan nitong joint affidavit na to. Ano ba ibig sabihin ng affidavit? Yan ay sinumpang salaysay, sinumpaan ni Ana Mhm. na pagsasalaysay ng tao na meron siyang personal knowledge nung kanyang ilalathala dyan. Kumbaga, alam niya yon sa sarili niya. Sapagkat yun lang ang kaya niyang panindigan eh. Pag hindi niya nalaman yon sa sarili niya, hearsay na po ang tawag dyan. Mhm. At walang kwentang ebidensya yan. Ano? Ngayon, ako, sa akin pong, alam niyo, Sandro and Maan, matagal na tayo nagpa-practice ng mabugasya, no? Yes. More than 40 years na po tayo sa practice. Nakakakita naman tayo ng joint affidavit. Pero, hindi ganyan karami. Tama. Kadalasan, no, halimbawa, Bilang dating pulis, madalas po nangyayari yan sa experience namin. Ako, bilang arresting officer dati, kadalasan may kasama ako, di ba? Body system nga eh. Kaya joint affidavit. Kadalasan, 2. Very rare na 3 o 4. Tapos biglang magkakaroon ng 18 na marites magkakasama sa isang affidavit. Napaka-irregular nung ginawa na yan ni Attorney Levito Baligod na pagsama-samahin ang mga salaysay nitong 18 marites. meron hong mga pulis na gagawa sila ng entrapment para sa drug case, no? Usually, 2 sila. So, meron silang huhulihin, dadamputin nila pagkatapos ng entrapment. Mag-execute ngayon sila, 2 sila ng joint affidavit para nung sa ganun, pagka may pinatawag ang husgado, isa sa kanila pwede na. Dahil totoo naman 2 silang nandun, no? Kung minsan may nakakakita ako, mas marami sa 2, maaring 3, mga sundalo yan na sinasabi nila kasama sila doon sa operation, ganito ang nangyari, nakita niya si ganito, nakipagbarilan, ganyan, nakita niya yung akusado na may hawak na baril, ganyan. Meron ganyan, mga 3 sila siguro, no? Para pag pinatawag, 1 o 2 sa kanila, pwede na. Pero, Diyos na mabagin, yung 18, walang ganyan. Hindi po pwede yan. Sapagkat yung 18, umaasta sila na akala mo ba ay sama-sama silang 18 na nagdi-deliver ng mali-malitang pera. Hindi naman totoo yun. Ano? Kasinungalingan yun. Sapagkat kung may nagdi-deliver sa kanila bilang security o kaya driver, siguro marami na yung 2, 3 o kaya 4. Marami na yon. Sa isang lakad, siguro ganun lang karami. Pero hindi pa pwedeng 18 sila kasama nila yung pagdi-deliver ng mali-malitang pera. Hindi totoo yun. At yung pagdi-deliver, tignan po ninyo nangyari yan ng iba't ibang araw, iba't ibang oras, at sa iba't ibang tao raw nila dinadala. So ibig sabihin, ako po ganito importanteng marinig natin yung katotohanan galing sa kanila. Itong mga 18 to, kahit papano, may nalalaman ito Meron po na nalalaman ito. Ang malaking problema lang natin, hindi natin maintindihan kasi pinakialaman na ni Levy Baligod, ni Attorney Baligod, Oo. ni Mike Defector, o siguro, maaring pati si Napakaganda ng paliwanag nitong abogado, no? Sino to? Si Attorney Bautista, co-convenor ng Artikulo 11 at din ng John Wesley School of Law and Governance. Napakaganda nung kanyang paliwanag mga tol. Talagang inilalatag niya yung obserbasyon ng publiko. No? Specifically, yung sitwasyon na
itong 18 Marites na ito, targeted approach ang si statement, no? Kung sino ang kalaban ng mga nasa likod nila, yun lamang yung babanggitin nila. Pero ako naniniwala ako na itong 18 Marites, considering na nagtrabaho sila kay Saldico bilang security, may alam talaga ito. Katulad ng sinasabi ni Attorney Bautista. Ang problema, selective, no? Tapos ang masakit pa, mukhang nag-iimbento pa. Bakit nag-iimbento pa? Si Senator Erwin Tulfo, ang pinakamagandang halimbawa mga tol Hindi naman kasama sa affidavit nila. Pero dahil siya na yung chairman ng Blue Ribbon na lehitimo, tapos naging vocal na sa impeachment ni Sara Duterte, bigla na lamang nilang binanggit doon sa bogus hearing nila kamakailan na hindi man tumanggap ng maleta, ha? Pero ang sabi, nangangalakaw daw po ng mga kababaihan, gumagamit ng mga kababaihan, trafficking in person, para lamang makagawa sila ng kontrobersiya kung ano-ano na pinagsasasabi. No? Tapos yung mga series of lies na naobserbahan ng mga kapwa din natin content creator, particular si Nutriban Republic, sa kanya ko kasi unang nabasa yon, no? Yung kanyang paliwanag tungkol sa cellular phones, tungkol doon sa namatay na pumanaw ng matagal na executive assistant. Although yan naman ay mga hinango niya lang din sa mga pahayag ng mismong mga dinadawit. Kasi ang nagsabi na matagal lang patay yung aking executive assistant ay si Senator Tito Soto. No? Lahat po ng mga yan, ang hirap po talagang paniwalaan dahil kasi gawa-gawa. Pero kung sasabihin lamang sana ng mga 18 Marites na ito yung katotohanan at hindi sila magiging selective, tingin ko makakatulong sila sa paghahanap natin ng pananagutan Ang problema, hindi ganun yung nangyayari. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Si Senator Marcoleta, pinakialaman na nila yung affidavit. Hindi po ako naniniwala na yung 18 makakagawa ng isang affidavit para sa kanila. Yan ay ginawa ng isang abogado. Most likely, si Attorney Baligod ang sumulat niyan. I told DJ Byron, shoutout sa'yo. Paki-follow ninyo si DJ Byron Music and Topic TV, mga tol. Madalas nagla-live yan, alas 12, alauna ng tanghali, Philippine time. Ewan ko kung anong oras sa inyo sa California yon, tol. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Ngayon, may So, parang- split po yung... Attorney JB, parang tingin mo may dagdag bawas. May dagdag bawas. Yun. Ang dami na pong dagdag bawas Mhm. Nung una, Tama. sabi nila, Talagang napakarami ng dagdag bawas. O dagdag yung kay Senator Erwin Tulfo. Baka mamaya madagdagan pa yan. Pati si Sherwin Gatchalian kasama na sa mga babanggitin na tumanggap ng maleta. nag-deliver kay Congresswoman Laila de Lima. Sabi ni Laila de Lima, teka, hindi pa naman ako Congresswoman. Ay, mali. Atras sila, di ba? Mhm. Oh, nagkamali. Sorry. Nagkamali ako, sabi ni Baligod. Pagkatapos, eto na naman. Nasangkot nila si Loren Ligarda. Dahil si Loren Ligarda, at that time, nandun naman sa kabila. Nila Cayetano, di ba? Nandun sila sa yung dating majority ni Tito Soto Mhm. Nandun si Loren. O, isinali nila. O, ngayon naman si Loren lumipat at napansin ng mga netizens. Ba't si Loren nandyan? Pero ayaw nyo naman sabihin doon sa kanyang peke at bogus na Blue Ribbon hearing. Ayaw nyo siyang banggitin. O nung pinoint out na, sinabi lang, ay, nagkamali. Hindi pala siya dapat kasama. Mhm. Marami mga parang anong tawag doon? Yung bawi. Bawi. Ganun lastiko. Mhm. Hindi mo makita yung consistency. Hindi tama lahat yung mga kwento O ngayon, i-share ko lang mga tol, itong nakita ko lang ngayong post ni Attorney Carlo Ibanez. Kasi ang problema talaga sa atin, marami sa atin ang hindi nakakaunawa kung ano ba talaga ang Blue Ribbon Committee. Ito, babasahin ko po yung kanyang paliwanag. No? Ayon po kay Attorney Carlo Ibanez, ang Senate Blue Ribbon Committee ay hindi investigative body. Totoo. Kaya nga, tatandaan natin, hearing in aid of legislation. Pero basahin ko yung sinasabi dito.
Nakakalimutan ng maraming tao kung para saan talaga ang Senate Blue Ribbon Committee. Under Article 6, Section 21 ng Constitution, ang power ng Senate na mag-hearing ay para sa inquiries in aid of legislation. Ibig sabihin, ang layunin ng Blue Ribbon Committee ay tumulong sa paggawa or pag-amend ng mga batas. Kaya nga sinasabi ko sa inyo kanina, di ba? Nandiyan sila para magdinig para sa mga kontrobersiya kaugnay ng posibleng paglabag sa batas o kaya posibleng wala pang lalabag na batas pero kailangan lang magkaroon ng batas para magkaroon ng panuntunan tungkol doon. Di ba? Kasi kapag ka ang turing ng tao dito sa Blue Ribbon ay isang investigative body, which is ganon ang tingin ng mga DDS, nagiging parang makapangyarihan sa tingin nila ang Blue Ribbon, which is hindi. Sabi pa dito, nito pong si Attorney Ibanez, hindi ito investigative body. Hindi purpose ng committee na mag-investigate, mabunyag ng katiwalian at mag-file ng kaso. Sa katunayan, paulit-ulit nang sinabi ng Supreme Court na ang congressional investigations ay dapat may tunay na layuning batas. Hindi pwedeng gamitin ang committee para maghanap ng ebidensya, mag-present ng witness, mag-file ng kaso, or parusahan ang isang tao. Kaya kung ang tunay na layunin ay ma-expose ang korupsyon, makahalungkat ng ebidensya laban sa katiwalian, makasuhan ang mga taong involved, hindi sa Senate Blue Ribbon Committee dapat ginagawa yan. Trabaho yan ng PNP, NBI, DOJ, or Ombudsman. Ang problema, imbis na maging legislative inquiry, nagiging political spectacle, nagiging venue para sa grandstanding, paninira sa kalaban, or pagpapasikat sa publiko. Kaya maling-mali yung naghahanap ng makakasuhan dahil tapos na ng committee hearing. Ang dapat hinahanap natin ay ang batas na product ng investigation. 100% agree. No? Ang problema kasi sa maraming mga Pilipino, including us, ang perception natin, pagka Blue Ribbon Committee, parang sila ba yung magkakaso? Hindi po ganun. No? Sana maliwanag po sa atin lahat ito pong binasa kong panulat ni Attorney Carlo Ibanez. Ngayon, punta tayo sa posibleng mangyari ngayon, bukas, o sa hinaharap, before ng sona ng ating Pangulo. Kasi meron daw pong balita, na banggit na natin, na 3 o higit pang senador ang posibleng pumunta sa Gatchalian Block. Pakinggan po natin ang interview na ito kay Ronald Llamas. Sir Ronald, magandang hapon, Tony and Rica with your sexy intro. Maganda, Tony. At long time no see. Ngapot naman yung intro niya. No. Di ba, Sek? Usapan dito, politika ba? Parang dito. Sabi ko, Or medyo sineset up niyo ako. Sabi ko siya, Sek, bagay eh. sabi ko nga, I can feel it. ang segment na ito ay may pamagat na Oh, yamasin mo. Hanggat sa gusto mo. Anyway, Programa ba ni Christian Esguerra ito? oy, mas decente si Christian because his name is Christian. My name is Kakan, so that's a different religion altogether. Anyway, Sir Ronald, Yes. ito, Wednesday is going to be the special session day. Dahil po sinabi ni Pangulo Marcos, mag-special session tayo. Kailangan maipasa yung mga nabinbin na panukalang batas. Pero ang binabantayan natin is really not the legislative agenda. Pero kung sino yung sisipot na dadagdag sa quorum ng Senado, Sir Ronald. At nagulat ka ba? Oo, nagulat ka ba, Sek? Dun sa pang 13. Ibaba ko lang yung sexy music kasi baka yung sisipot ay ayaw niya ng sexy. Ayan. Sige, let's go. Natetense ako dyan sa sexy music mo at sexy introduction. So will there be Baka mapahamak ako kay Rica. Wala na, hindi na kailangan, Sek. special session? So will the majority bloc have a 13th new member? Well, dati pa natin hinihintay itong special session. No? Siyempre, ang gagamitin nilang dahilan sa special session ay priority legislation. Katulad ng ginawa ng presidente ngayon. Ang haba ng kanyang listahan.
eh halos sigurado ko hindi naman matatapos yan sa special session. Yeah. Dun sa normal session, pwede. Dun sa normal BICAM, kaya. Kaya, yes, okay naman yung mga legislation na yan. Pero